Yun! Okay guys, so tinawagan tayo ni KCB kasi meron daw ibon na pick up yung kapitbahay namin somewhere. So mga 10 minutes away from here, yung bahay nung babae. Pangalan niya is Donna. Shout out to you. At inalagaan mo yung ibon for 3 to 4 days na yata niya inaalagaan yung ibon. So papakita ko sa inyo yung ibon, pero unfortunately napakapangit ng kondisyon niya. So ipapakita ko sa inyo and then titingnan natin kung mag-work yung magic natin, okay? Tatry ko siya i-recover. Pero I'm telling you, suntok sa buwan tong gagawin natin. Kasi para siyang siguro lumipad siya all the way dire-diretso, na-hit niya somewhere yung ulo niya. Kaya napakapangit ng kondisyon niya. Okay. And then chinek ko, ang dami niyang kuto. Tapos obviously hindi na siya kumakain. Kasi yung tae niya is talagang green na green. Yung bile na yung dumi niya. So, ito siya. Pakita ko na sa inyo. Okay guys, so ayan ang itsura niya. Napakabad ng shape niya talaga. Okay, so nagbigay na tayo ng antibiotics at saka inspire natin ng pangkuto. So itatry natin i-recover tong ibon na to. So milagro na lang ang makakapagsalba dito, pero gagawin ko yung the best ko para maisalba buhay nito. Okay? So sa iba sasabihin na naman, is it worth it na i-save siya? Pinanghahawakan ko kasi dito is may isang magandang lola na nagmagandang loob na arugain siya for almost a week now. Ayoko masayang yung hirap niya. Gusto pa nga niya itong dalhin sa vet. So syempre naghirap na yung tao, wag naman natin sayangin. So kung mamamatay siya talagang ganun, at least ginawa ko yung best ko para sa kanya. Kung hindi naman, mas okay sana. Para lalong hindi masayang yung pinaghirapan niya. Okay, so yan. I-update ko kayo kung mabubuhay siya. Pero for now, tandaan nyo itsura niya. Ayan. Okay, ayan yung kabilang side. And then, ito yung kabilang side. Okay, sarado yung parehas niyang mata. Okay. So, ang ginamit natin sa kanya is injectable na antibiotics. Tapos dito natin siya ilalagay for now sa malayo sa mga alaga natin. And then mag-administer tayo ng probiotics natin. Para mukhang dehydrated na siya, pero malambot pa hipo niya. Pati balahibo niya actually soft. Maganda pa hipo niya. So may pag-asa pa to. Kung matiyatsaga natin ng husto, kasi nga hindi ito kakain dahil nga hindi siya nakakakita. So puro liquid lang muna ibibigay natin. Diyan tayo magsisimula. Okay? Update ko kayo sa other day. Okay guys, ito yung day 3 ng ibon. Ewan ko kung napapansin nyo, nag-shrink na yung mata niya. Pati yung sa ulo niya na part, lumiit na din. I'm hoping na in 5 or 7 days, dumilat na to ng maayos. And then yung pamamaga sa bibig niya nabawasan na din. Ayan, no? So hindi ko alam kung nakuha niya yan or kasi sinubuan siya nung nakahuli sa kanya kaya nagsugat yan. Pero anyways, sabi ko nga, binubuhay ko to kasi ayoko masayang yung effort ng taong nakahuli nito. So titingnan ko at gagawin ko pa rin yung makakaya natin para mabuhay natin tong ibon na to. Okay, so ito yung updates natin for the day. And I'm hoping na maganda yung ending nitong istorya ng ibon na to. Okay, so ayan, no? So nung binuksan ko, medyo nadilat na siya. So it's a good sign. Ayan, nadilat na yung kabilang mata niya. Nakita nyo? Binuka na niya. So good sign to. Okay, na-excite tayo at the same time kinakabahan pa rin. So medyo kung 50-50 siya ngayon, nasa ano na lang siya, 60-40. Okay, let's go.
Okay guys, good morning sa inyo. So, ito na yung fourth day natin para sa pasyente pala natin na nakuha natin. So, ibon to ni KCV. Binigay niya sa 50 caliber 50 caliber loft. And then, excuse me, na-atching ako. So, may tumawag kay KCV. So, may ibon nga is yung 2023 na ibon. So, pinuntahan natin, nakuha natin yung ibon. So, in short, nakuha natin ibon, pero may problema. Nakuha natin ibon, maga-maga ang ulo niya, yung mata niya, luwa, parehas, kaliwa kanan. So, paano siya kakain, di ba? And then, siguro ginawa nung nakahuli sa kanya, sinusubuan siya every single day. Pero nakita ko siya doon, bad talaga ang condition niya kasi nga, ang dumi niya is all green. So, ibig sabihin, wala nang laman talaga yung bituka niya, kundi yung bile na lang niya ang dinudumi niya. Okay? So, eto siya ngayon, i-update ko siya sa inyo. So, first day, or first time ko na pinakain natin siya ng oatmeal. Okay? So, yung ulo niya hindi na masyadong maga. Yung mata niya left and right na ididilat na niya unti-unti. I'm hoping na hindi siya bulag kasi kung bulag siya, it's game over for me. Okay? Sabi ko nga sa inyo, ayoko lang masayang yung effort ng babae na tinry niya i-recover yung ibon, and then all of a sudden pagdating sa akin, itadump ko lang siya. Ayoko naman. So, I'm trying my best na mabuhay itong ibon. Pakita ko sa inyo. Okay, so ito yung ibon. Kung ayan, kung mapapansin nyo, ayan, gumagalaw na siya. Nakita nyo? Tsaka yung mata niya na, ididilat na niya unti-unti. So yan, kung makikita nyo yan, nung first day, luwa yung mata niya left and right. And then, ayan siya. Tsaka yung ulo niya na yan, it's all the way up. Magang-maga. And then, yung mata nga niya is nakalabas, left and right. So, ayan kung mapapansin nyo, pagka, ayun, naididilat na niya yung mata niya, di ba? Same thing sa kabila. Same thing yan sa kabila, ayan naididilat na niya. I'm hoping na hindi siya bulag. Kasi kung bulag siya, wala na tayong magagawa dito. Okay, so i-recover ko siya. Pag gumaling siya at bulag siya, i-return ko na siya sa rightful owner, and then bahala na siya mag-decide kung anong gusto niyang gawin. Okay? So, I did my best. Ang ginamit ko sa kanya antibiotics is injectable. So, last shot na niya bukas. I'm hoping na hindi namagalang talaga yung mata niya kaya hindi siya nakakakita, pero sana hindi bulag. Okay, so sinubukan natin siya, ayan, and then inalisan muna natin siya ng kuto, inisprayan natin. So inulit ko ulit kahapon kasi may nakita pa akong mga tatlo, so inulit ko ulit para sigurado. Tapos ngayon hindi siya sumuka na, so it's a good sign. Okay, so i-update ko kayo in the next 2 days siguro. So abangan nyo yung part 2 nito, and I'm hoping na yung part 2 nito is okay na siya. Okay? Let's go! Okay, so yun yung update natin sa pasyente nating ibon. So ang binibigay lang natin sa kanya is yung simula na nakuha ko siya, binibigay ko lang sa kanya yung probiotics natin na ginagawa natin. So other than that, wala akong binigay. So kanina, hinaluan ko ng oatmeal. Yun yung first meal niya sa akin. So far, hindi naman siya sumuka. Tsaka very effective talaga yung probiotics natin. So magre-recover siya. Ang problema ko lang, yung mata niya baka bulag. Okay? So sana hindi siya bulag. And then i-update ko kayo doon sa ipapasok natin na ibon. Papakita ko sa inyo. Okay? Ito. Bago natin i-end video natin, papakita ko sa inyo muna. Okay guys, ito na si Dagul ngayon. So akala ko madidisgrasya siya kasi nung pinayaya ko lang kasi yung egg, and then nung nakita nung magulang na iba off ang color nila, hindi nila kamuka, parang tinabangan na magsubo. So
mali ko, hindi ko siya napansin agad, hindi ko siya nahipo agad. And then napansin ko lang siya dehydrated na. So nilipat ko sa Flyers Loft ko na luma. Nag-recover siya naman agad. So akala ko okay na siya, nilipat ko naman siya sa bagong Flyers Loft. After 2 days, bumalik yung condition niya na pangit. So pinull out ko siya. Binalik ko ulit siya dito sa lumang Flyers Loft. So heto na siya ngayon. Ayan na siya, oh. Ito na si Dagul, malaki na. At saka kung mapapansin nyo, yung pakpak niya healthy na, shiny na. Shiny na yung pakpak niya. Ayan, oh. Ito yung sa kabila. Shiny na. Ayan. So binobomba ko siya ng pagkain. So last 3 days yata nung pinurga ko siya. So inibigyan ko pa siya ng mga 1 more week bago ko siya dalhin. Still young. So ayan. So test breed natin to sa bagong pairing. So titignan natin kung saan siya, kung makakatapos ba siya o hindi natin alam. So may potential yung lahi niya. So na-try ko na. May potential. Sa marunong silang mamundok. So siguro depende rin sa nagte-training. Pero malaki potential ng ibon. Basta ibibigay mo rin yung karapat dapat sa kanila. Okay? So ito siya. Ito na si Dagul. So 1 more week and then dadali na natin siya sa AGM. Okay? So wala pa namang color yung mata niya. So batang bata pa din, baby eyes pa din. So tapos ito na yung katawan niya. Medyo konti pa. And then medium size na ibon, medium to large. Hindi pa naman siya large talaga. So ayan. So pero lalaki pa to. So sana ganito na lang. And then pakita ko sa inyo yung isa pa, okay, bago natin i-end yung video natin. So makunat daw to. Tingnan natin kung gaano siya kakunat. Pero so far nakita ko kung gaano kakunat ang buhay niya. So di siya bumigay basta-basta. Kahit na dehydrated na siya noon. So talagang sumagwan para mabuhay. So ayan na siya. Fully recovered na, shiny ng balahibo. So maintenance lang natin sa kanya, yung probiotics natin every single day. So yun lang, wala nang iba. So ayan, papakita ko sa inyo yung isa. Okay, ito yung isa. Wala pa akong pinapangalan sa kanya. So comment naman kayo kung ano magandang pangalan sa kanya. So maganda color niya. Kaya lang tatakot ako kasi nga paborito daw itong ulam ng hawk at falcon. So ayan, ito ang color niya. So hen looking. So comment down below kung anong gusto niyo ipangalan natin para yun ipapalagay natin sa win companion. Okay, so mamimili ako kung anong gusto nyo, kung ano yung pangalan na i-comment nyo. So babae siya, itong color niya. So ang definition yata dito nito is splash. Ayan, oh. Ayan. Ito ang pakpak niya. Sa kabila. Ayan. Maliit na ibon. Ito yung perfect size for me para sa OLR. So bumubuka na rin ang katawan niya, although puno na rin siya. Medyo puno na kasi nakikita mo pa to eh. Kasi nga yung balangkas ng nanay niya is ganito. So yung balangkas naman ng tatay niya is solid na solid. So hen looking, ang kapatid niya si Dagul. So ipapasok natin itong magkapatid. Hihintayin ko pa sana yung mga late, kaso baka sobrang late na eh. So ito na lang.
Tsaka makinis na rin siya. Ayan oh. Pareha silang na-dehydrate nung nakaraan. Hindi natin napansin na hindi na sila masyadong sinusubuan ng magulang. So inawat natin sila napakaaga. And then sumagwan sila on their own para lang mabuhay. So it's a good sign na hindi sila sumusuko agad. Same thing dun sa kuya niya na na-try natin nung pinawalan natin ng sobrang foggy, wala kang makikita. Nawala siya for 3 weeks. Okay? Bumalik siya buong buo. So sabi ko, bumalik na lang siya. Yun lang ang regalo niya sa akin for Christmas. So actually, bumalik siya bago mag-Christmas. So siguro narinig niya yung sinabi natin. So talagang sumasagwan sila para umuwi. So depende pa rin sa nag-training. Okay? Pero talagang sa experience ko sa kanila, ibigay mo yung dapat sa kanila. Gagawin din nila yung paraan para umuwi sila. Okay? So ibabalik ko na. Okay? So again, shoutout sa inyong lahat. Tsaka sa mga bagong subscribers natin. Paki-comment down below yung mga pangalan nyo na mabati ko kayo sa next vlog. Kasi hindi ko nakikita yung notification kung minsan, kung sino-sino kayo. So paki-comment down below, taga saan kayo. At isa-shoutout ko kayo. Okay? See you again next time.